defender gikan sa Cebu o gwapo ang ilang nga mga gipang barog. Nagpabarog ang isa sad ni counter sad. So karon nga bahin atong hatagan og 5 ka question ang atong hanay sa paniniwalang Islam nga gidala ni Brother Ibrahim Romas. No, ato sa tagan og 5 ka question og Brother Efren andam na ka sa pagtubag sa nga 5 ka pangutana sa imong pagbabarog. Okay, Brother Ibrahim, imo na nga time. Salamat, mahal na moderator. Ang ating tema ay papatunayan nga ang pag-asawa ng sobra sa usa ay hindi bawal ayon sa Diyos. Tanong, si Lucas ba ay Diyos ninyo sa mga Katoliko? Si Lucas po ba? Yan ang tanong. Diyos ba ninyo si Lucas? First question. Mr. Moderator, your question is misleading. I'm not speaking, I'm not present the book topic, the Lucas ay Diyos. So, ask me what I have said. Wa ko magpabarog. Kanina mga kapatid, nagpapatunay siya na ang salita ng Diyos ay nagbabawal sa pag-asawa ng sobra sa usa. He was quoting Luke sa Lucas. So, ang salita ng Diyos nagbabawal sa pag-asawa ng dalawa, tatlo, or more than one. Ayon sa Lucas, nasabi niya, 16, versikulo 18. So, yan ang kadahilanan. Tinatanong ko siya, nga ang Lucas ba, salita ng Diyos o hindi? Ayon, hindi siya sumagot. Nagpaksaklolo siya sa moderator. Sige. Ni Lucas nga Diyos Mr. Moderator, objection. Kasi counter objection kasi ang proposition very clear na papatunayan na ang pag-asawa ng sobra sa usa ay hindi bawal ayon sa Diyos. Ang pinag-ebidensya niya na hindi bawal ay si Lucas. So si Lucas. So yan magtanong ako, si Lucas ba ay Diyos o hindi? Okay. Ang counter objection ni Brother Ivan Romas, yung moderator, ang inyong topic bahin sa duha ka asawa. Sobra. Ang asawa sobra sa isa, dili sala mo na yung topic no, mo na yung tiba. Ayon sa Dios. Og ipirmahan. So karon ang inyo medyo diha mo nagbulagay sa mga prophet o mga apostoles ka sa Bible. Tanggap naman ninyo kada isa nga ang Bible inyo ang hisgutan sa kini karong hapon, pero diha mo sa baga Dios medyo wala mo diha nagpirmahanay. So karon akong ibalik ang imong counter objection. Akong tagaan ako og balido ang iyang unang objection kay ang iyang tema naaman ang iyang pirmahan. Duha pamatulan nga ang una ang mo asawa sobra sa isa dili sala. So diha lang sa tanga bahin. So bahin na ng pagka-Dios sa karon nga time dili sa nato siya sentro kay mawala man ta bilang moderator ako gatan-aw ko kung asa ang atong direksyon mao man atong direksyon so diha sa tabapalo. So karon ako gibalik nimo brother. Dito makita ninyo mga kapatid, ang moderator umiwas siya. Hindi naman ako nagtatanong Diyos, sino ang Diyos, Jesucristo ba ang Diyos o hindi. Hindi naman yun ang tanong ko kung sino ang Diyos Ang tinatanong ko, made a counter objection na since ang kanyang prueba, talagang pinatayo niya na ang salita ng Diyos, ang salita ni Lucas, sa Lucas 16:18. So, doon ako nagtanong na ang salita ba ni Lucas ay salita ba ng Diyos? Salita ng Diyos. Hindi ako nagtatanong sino ang Diyos. Si Jesucristo ba? Si Jehovah ba? Si Yahweh ba? Si Allah ba? Hindi ako nagtatanong ng gano'n. Ang tinatanong ko, kung ang salita ni Lucas, salita ba ng Diyos? Bakit ginagamit niya itong ebidensya, prueba, nga bawal ang pag-aasawa ng sobra sa isa? Lucas 16:18. So, ang tanong ko, yung salita ni Lucas, salita ba ng Diyos? Hindi siguro nakuha ng moderator. Sabi niya, hindi daw tungkol sa Diyos ang pinag-uusapan.
Ay, sige, kayo nang mag-isip dyan. Kung tama ba ang moderator o hindi, mga kapatid. Question. O imong Tubag? tubag sayang pagnigar sa imong Ang pangutana niya, Diyos ba si Lucas? Mani ang pangutana. Ang Diyos, God is infinite spirit, absolute invisible. Si Lucas makita may physical body. So, simple yun. Hindi siya Diyos. Tao si Lucas. Okay, next question. okay. Ang ating katunggali, napilitan pagsagot na si Lucas ay tao. So, mortal, visible si Lucas, tao siya. So therefore, kung tao si Lucas, yung salita niya ay hindi salita ng Diyos, salita ng tao. At least, tinanggap niya ngayon na si Lucas pala ay talagang tao, hindi Diyos. Therefore, ang salita niya ay salita ng tao, hindi salita ng Diyos. At saka walang binanggit si Lucas nga I am guided or I am inspired by God. Walang sinabi si Lucas. Siguro kung mayroong sinabi si Lucas, I am guided by the Holy Spirit. I'm talking you with God, the Word of God, like ni Kibuloy, siguro medyo maniwala tayo kunti. Okay, salamat. Ibig sabihin tao pala si Lucas. Ang salita niya dahil tao siya, tao din, hindi pala Diyos. Ang tanong ko ganito, ang mga propeta po ba si Abraham? Nagkakamali po ba si Abraham pag-asawa ng tatlo? Dahil tatlo ang asawa niya? Second question. During the time of Abraham sa Old Testament, ang tama sila sa kanyang panahon. Pero ngayon, hindi na kasi si Kristo bawal ang mag-asawa ng marami. At least umamin siya sa kapanahonan ni Abraham, tama sila. Pero sa kapanahonan ni Kristo, pinagbabawal na ni Kristo. Ibig sabihin, iniba na. Saan mabasa? Nga si Kristo nagsabi, huwag na kayo mag-asawa ng dalawa, tatlo. Saan? Ha? La hawla wala quwwata illa. Saan ang sabi ni Kristo nga bawal mag-asawa ng dalawa, tatlo? Mag-asawa ng marami. Kasi sinabi ni Lucas 16:18, Matthew 19:9, is a great sacrament of matrimony. Episo 5:32. Next question is. Roma City 3, yan nakasulat sa banal na aklat. Next question na ta. Pangtulong nga question. Ikatuloy. Ikatulong nga question. Nag-quote ka ikaw na kanina nga salita ng Diyos. Nabanggit mo ayon sa salita ng Diyos. At pinapatibay mo yung tanong, you're quoting sa 2 Timothy 3:16. Okay? Na ito ay salita ng Diyos. Sino ba ang nagsasalita sa Timothy? Diyos o tao? Sulat ni San Pablo ang 2 Timothy. Mga kapatid, ang ginagamit na depensa or kanyang proiba nga bawal ang pag-asawa ng sobra sa isa ay Mateo 19, versikulo 9 at Lucas 16, versikulo 18. Hindi po ito batas tungkol sa pag-aasawa. Batas po ito about divorce. Okay. About divorce po ito. Ganito, basahin ko sa New International Version. I tell you that anyone who divorces his wife, if anyone divorces his wife, except for sexual immorality, and marries another woman, commits adultery. Nang ibig dito sabihin nga, kung hiwalayan mo yung misis mo, dahil for sexual immorality, dahil naghanap ka lang ng enjoyment, so divorce mo yung una, nag-enjoy ka sa iba, or ikaw rin mag-asawa, ay yun you committed adultery. You committed adultery. If you divorce, sa Muslim hindi, the law of the Muslim to marry 2, 3, or 4 maximum is not to say divorce yung una, i-divorce mo pangalawa, i-divorce mo. Hindi. Walang bawasan sa Islam, maliban lamang sa may rason nga mabigat, hindi dahil sa naggawa ako ng fornication. Gumamit na ako sa iba, nagyugyug ako, nagustuhan ko yon, iwanan ko siya, i-divorce ko siya. Yun ang mali. Haram sa Islam. Pero kung nagustuhan mo yung unang asawa, nakagusto ka ng pangalawa, mag-asawa ka,
Paano ka nakakommit ng adultery? Nakakommit ka lamang ng adultery kung ang ginagamit mo ay hindi mo asawa. Or according to the Bible, if this person divorces his wife for the sake of fornication, sa other word, fornication, hindi sa pag-asawa, fornication. Ito ang pinagbabawal. Ang batayan po, itong Mateo 19:9 at sa Lucas 16:18, hindi po yan law of marriage. That is law of divorce. 16. Pero ang Diyos mo ni sulti nga lamdag si Espiritu Santo. Nga ang Biblia gisulat pinagi sa lamdag si Espiritu Santo. Kaya ang isulti ni San Pablo dili na iya 2 Corinto 12:19 gikan ni Jesus Christ matud ng Diyos matud nga tao. Okay. Diyos ka po gisulti. Okay, next question. Pang-apat. Pangapat, saan po mabasa nga ang Biblia ay nasulat ay lamdag mula sa Diyos? Biblia, ang nasulat or nasabi, lamdag mula sa Diyos. Saan po mabasa yan sa Biblia? Sa 2 Timothy 3:16, all scriptures, omnis scriptura divinitus inspirata utilises, ang tibok kasulatan gisulat pinagi sa lamdag sa Dios. Malinaw, klaro og tin-aw sa 2 Timothy 3:16. Nagtanong ako saan mabasa na ang Biblia ay nagmula sa Diyos o salita ng Diyos. Ginagamit niya ang 2 Timothy 3:16 na ang lahat ng scripture, all scripture is inspired. Yan ay nandoon sa Timothy, 2 Timothy chapter 3 verse 16. Nga ayon nga sa mga scholars, hindi nga yan author ni Pablo. Unknown nga author. Granting for the sake of discussion kay Pablo yan or Paul, Saul, sino siya? All scripture magsabi. Kung totoo yung all scripture, bakit pa mayroong canonization? If all scripture is inspired, why there was a canonization? Masabi, saan yung the book of Hermas? First Clement, Second Clement, the shepherd. Bakit tinanggal yun? Ayon nga sa mga Katolik, ginagamit yan prior to the canonization. Ginagamit yan sa mga Kristiyano. At sino si Paul? Nandoon sa kanyang aklat Nasulat lang sa kanyang aklat. Intact na po ba ang aklat? Ang New Testament, intact na po ba sa kapanahonan ni Pablo? Wala. Dahil panahon ni Pablo, wala pang New Testament na intact Yung mga libro, 27 books, wala pa. Ang 27 books na intact lang yan noong 4th century. 400 AD. Ibig sabihin, malayo pa. How many pa century yung sinulat ni Pablo? Parang iniisip ninyo na si Pablo pang last na intact na sa kapanahonan ni Pablo ang Biblia. Wala pa. Nandoon lang sa kanyang aklat. Yung nandoon sa kanyang aklat, tapos naipon sa ibang aklat. Yun din ang sinasabi ng ibang aklat. All scripture. Nako, saan na? Bakit tinapon yung The Gospel of Barnabas? Ginagamit niya noon, The Gospel of Barnabas. Bakit tinapon? There are more than 200 sa aking research. Maybe I am wrong or not, but my research is 226 books nga ginagamit ng Kristiyano prior sa canonization. 27 lamang ang tinanggap. Sa Living Bible na, the whole Bible. Sunod ko. Okay, next question. Ganito. Alam mo ba, talaga panindigan mo nga ang Timothy salita ni Pablo. Alam mo ba sa modern scholars, ang Timothy ay nireject nila nga hindi kay Paul nga sunulat? Alam mo ba yan o hindi? Nga ang 2 Timothy, according to the modern scholars, Bible scholars, nga ang Timothy, unknown ang writers at hindi yan aklat ni Paul. Alam mo ba yan o hindi? Hindi ko nabasa yung dokumento mo, pero ibasa mo yung proceed ka ng question, tingnan natin. Pero sa Latina Vulgata, sulat ni San Pablo yung Timothy. So, mayroon nakatatak dito nga ang Timothy, sulat ni Apostol San Pablo. So, San Pablo, kadahong Timothy, sulat ni San Pablo ng Apostol kang Timothy. Mayroon kong nakita sa banal na aklat, ebidensya. Okay, next question. Okay, next question. Last na question. Ito, pang-5 na. Ang mga propeta, sabi mo, ay walang tutol doon dahil Old Testament yan.
Nagbago na po ba ang batas ng Diyos? May nababasa ba tayo nga ang batas ng Diyos ay nagbabago na or mayroong mababasa nga hindi nagbabago ang batas ng Diyos? Si Kristo ang katumanan sa John 1:17, ang balaod pinagi kang Moises, pero ang grasya o kamaturan naa ni Kristo. Sa Episo 4:21, lahat ng katotohanan o kamaturan, all truths, si Kristo mo decide gyud ana. Sa Episo 4:21. Juan 14:6, igusum bia it veritas it bita nimo binit ad patrem ni sipirmi. I'm the way, the truth, and the life. No one come to my Father o Allah except by me. So why makaadto ni Allah kung di magi ni Yeshua isa ayon sa salita ng Panginoon. Okay, time.